Kanina po nasa Department of Foreign Affairs tayo, anniversary rin pula, 118th. At minabuti ko pong magbalik tanaw. Sabi nga ni Janet na siya nag-valedictory address na kanina. Ako naman po ay medyo nahinto sa pagtalumpati kanina dahil unang-una po linya, 7 araw na lang po ako sa pwesto. No? Medyo nung nabasa ko po yung nakangiti ako kagad, 7 araw na lang. Kaya hayaan nyo kung pwede magbalik tanaw tayo kung saan tayo nagmula rin. No? Dito si Secretary Ona, palagay ko nakaukit sa kanyang alaala noong Holy Week na kung saan nagkaroon tayo ng MERS coronavirus scare. Okay. Holy Week po, Wednesday, tulad na nakaugalian, umikot tayo sa ating mga transportation hubs para makita kung preparado tayo sa para paglisa ng ating mga kababayan sa Metro Manila. Natapos po kami sa Quezon City, minabuti ko po dumaan sa bahay namin sa Times, kasalukuyang may palabas ang na news program po. At doon, ang naintindihan ko doon sa report, di umano may isang Pilipino galing sa Middle East umuwi na positive sa MERS coronavirus. In-interview po sa ating muting kalihing Icona at hindi sila magkaintindihan noong nasa TV ng oras na yon. Kung naalala ni Ike, tinawagan ko siya. Nag-text, nagpalitan kami ng text. Hindi ko kami magkaintindihan na mabuti. Kaya nagkaroon kami ng meeting. Sabi ko, dali mo na lahat ng Undersecretary, Assistant Secretary, Bureau Chief na kailangan mo. Pinatawag ko na rin po ang BID, Immigration, ang ating kapulisan, ang Department of Foreign Affairs at iba pa may kaugnayan para nga asikasuhin itong problemang to. Nag-umpisa po yung meeting dahil inipon lahat ng tao, alas 10:30 ng gabi. Nag-umpisa kami mag-usap, pinaliwanag kung ano ang karamdamang ito. Isa sa mga itinanong ko po sa kanila, paano ba ipinapasa itong karamdamang to? Pwede bang airborne? Dahil yung Pilipinong umuwi, sumakay na aeroplano, inaalala natin na pag yung nabahing, pwede ba ikalat na? Sabi nila sa akin, ayon sa mga pinahuling pag-aaral ng mga panahong yun, dapat raw direct physical contact. Ipinirualag na may protocol po ang WHO na kung saan ang potential na mga na-expose sa karamdaman ay yung 3 taong nasa harapan nung pasyente o nung magiging pasyente, 3 sa gilid at 3 sa likod. Ngayon, tinanong ko po, angkop na kaya yun? Di ba? Ano ba yung biyahe mula dyan sa lugar na pinanggalingan papunta sa atin sa Pilipinas? Hindi ba 8 oras? Sa 8 oras kaya, hindi kaya tumayo yung tao nagpunta sa banyo? Hindi kaya nakipagkwentuhan sa ibang pasahero, tulad na ugali na marami sa ating mga kababayan. Hindi kaya sa pagtalakad niya dito sa mga aisle ng aeroplano, nagkaroon ng turbulence. No? Nagkaroon ng direct contact sa iba pa mga pasahero. Sigurado na ba tayo dyan sa tatlong sinasabi niyo yan? Dagdag pa, naayon po doon sa protocol na sinusundan ng panahon na yon, kakausapin ang mga di umano'y na-expose o potentially na-expose sa virus na to at papakiusapan na manatili sa kanilang bahay. Kung manatili sa bahay, baka pwede rin manatili sa kwarto. No? Hanggang matapos yung incubation period, no? At doon sila pwedeng lumabas. Tinanong ko po sa ating mga kapanayam noong oras na yun, pwede kaya sa Pilipinas yun? No? Darating yung ating kababayang OFW. Tradisyon, may sasalubong. Baka may inaanak, nakasama sa sumalubong, yumakap, ninong, kamusta ka? Maligayang pagdating at nasa ng pasalubong ko. Hindi ko kaya yung ating manggagawa na galing sa Middle East, no? Bawal ang alak. No? Baka kung Muslim na bansa, malamang ay walang baboy. Umuwi sa kalantahan na narinig ng kumpare niya. Sabi niya, pare, malamig na yung beer at saka mainit na yung sisig, halika na. Mananatili kaya siya sa kwarto pag inisip niyang 10 minuto lang naman to. Wala naman ako siguro mahahawa. So, dumating pa nga ako sa isang punto na, ewan ko, napupuyat na po yung isang undersecretary nung panahon na yon. Sinabihan ba naman ako na meron daw manual ang DOH on how to handle such an occurrence. Di para bang ang dating niya sa akin, pwede ba, hindi ka naman doktor, marunong ka pa sa amin. No? At tila ang ibig niya sabihin doon, alam na namin ang dapat namin gawin. Lagay niyo sarili niyo sa posisyon ko. Tatawagan yung tao na baka na-expose, huwag kang lalabas ng bahay, tapos kung sakasakaling may naramdaman ng simptomas, tawagan mo kami. Tanong ko sa inyo, yun ba, pwede ko na sabihin sa taong bayan, ginawa natin lahat ng magagawa natin para ligtas sila sa karamdaman. So, minabuti po. No? At ito nga yung Holy Week, Wednesday na, gabi na,
nag-aalisa na marami natin mga kasamahan sa gobyerno, buti may naabutan pa tayong mga ilan-ilan. Nahanap ng doon ay Chief Presidential Legal Counsel na si Ben Caguiwa. Sabi ko, may enabling law ba para i-implement yung provisions of the Constitution on Health? Nahanap niya yung Quarantine Act of 2004. Na kung saan binibigyan ng poder o kapangyarihan ng Estado na i-quarantine ang mga tao may karamdaman para mga pangalagaan ang kalusugan ng lahat ng ating mga kababayan. Okay. So, hindi ko na ho pagkakahabaan yung storyang yan. Sabihin ko na lang ho sa inyo na bandang Sabado o Linggo, nung humuhupa na yung problema, di ba na yung si taong positive sa Middle East pagdating sa Pilipinas, naging negative na doon sa MERS coronavirus. Huwag ko na rin papaliwanag sa inyo, sa dami ng tanong, pwede ba yung positive doon, negative dito? Ibaba test, etc. Huwag na. No. Dulo nito, nung umuhupa na, dahil nag-test na negative na po itong primary na suspected carrier of the disease, bigla akong may report, may babae naman na dumating na may lagnat. At ang sabi ko sa atin nung mga panahon na yon, pag lumabas na yung simptomas, mas nakakahawa. Okay. Maganda ho, nung na-test rin itong babaeng to, hindi na namin hinanap pa yung ibang pasahero dahil nag-negative na rin siya. Siguro gusto ko lang ho idagdag. Nung nagka-desisyon na nga po, hanapin lahat ng pasahero ng eroplanong yon, nung naghiwalay kami, 418 na pasahero ho ang hahanapin. Natapos ng 3:30, nahiya naman ako tawagan sila ng 7:30 para matanong ang resulta. Minabuti ko naman ho bandang tanghali. Kamustahin? Ano na ang resulta ng paghahanap natin? Sabi na sa akin, yung 418 na hinahanap natin, kanina naghiwalay tayo, 820 na ngayon. Sabi ko, talo pa yung population growth rate ng Pilipinas niya na. Paano nanganak? Okay. Simple dahilan lang po doon. Ang mentangan natin, passenger manifest. Sabi sa atin na magpupulong, yung passenger manifest po, may kaakibat na numero ng pasaporte. Yung pasaporte, iba-iba ang birth date, kaya matutukoy natin bawat isa. Lumabas ho, wala palang passport number doon sa listahang tangan natin. Lahat po ng database ng gobyerno, pinakailaman na. Hanggang sa dulo po, naglabas na tayo ng ad sa dyaryo. May call center pa ang DOH para hanapin ang lahat na potensyal na na-expose. Dali salita ho, hindi tayo nagkaroon ng epidemic dito. Pinoproblema ho natin yon. Nung panahon yon, 38.4% po ang mortality rate. At alam natin na wala pong gamot. Yung sakit na yan. Okay. Noong natapos na nga po, at yung pangalawang aeroplano ay nag-test, yung pasahero doon nag-test ng negative. Sumunod na linggo, maalala ulit ni Secretary Ike, nagkaroon naman ng insidente sa Sultan Kudarat. Mga Tuesday yata of the following week. Kung saan may 23, di ba? 23 tao ang bumagsak sa isang karamdaman na malamang ay equine encephalitis. Okay. Siya po ang namatay. Ang nakakatakot, dito pala si ating consultant. Anyway, ang nakakatakot po doon, 4 sa 23 nagkaroon ng karamdaman ay mga medical professionals na wala hong kaugnayan doon sa kabayo. Hindi tinanganan yung kabayo, hindi kinain yung kabayo, dumating sila para gamutin yung mga tao. 2 po, kung tama tanda ko, 2 doon sa 4 na medical professional ang nawalan na namatay rin. Diba? So, kakatapos lang ng MERS coronavirus, bigla may pangalawang disease na to. At maganda naman nangyari doon sa komunidad, in-isolate nila sarili nila at naagapan. Ang punto ko lang sa kwentong ito, doon nga sa yung nagsabi sa akin ng manual, dala-dala pa niya yung manual. Sabi ko ngayon, napatingin na lang ako sa kanya. Alam mo, kaya nga tayo nagpupulong dito, may dumating na pasaherong naabisuhan tayong nakalis na sa airport, nakapabalik na sa kanilang lugar, at hindi natin alam, parang di ba, habang tumatagal na hindi na-isolate, marami ang potensyal na magkaroon ng karamdaman. Okay. Tapos sa harapan niya ako ng manual na parang sinasabi niya, ginawa na natin lahat ng dapat gawin. So, ang sinagot ko sa kanya at hindi ko sinasabi ito para kumutya ng sino man. Pero parang yung attitude yata ay mali. Sabi ko sa kanya na lang, tinignan ko siya, sabi ko, pahiram mo nga sa akin yung manual mo. No? At bigyan mo lang ako 5 minuto, bibigyan kita ng 10 violation sa manual mo. Tumahimik na ho siya. At tawa ng Diyos, wala na po siya sa DOH ngayon, kaya sana wala na siya napapahamak kung nasa man siya. Okay. Mga kapatid, siguro binanggit ko lang itong kwentong to. No? Dahil kung titingnan natin ang sektor ng kalusugan,
talagang napakalawak ng epekto nito sa isang lipunan. No? Pag bata ka, masama kalusugan mo, hindi ka makapag-aral, dulo, tumigil ka ng pag-aaral, pag maghahanap ka ng trabaho, ano maabot mo? Kung ikaw naman ay medyo, di ba, parang hindi ganun kaganda ang trabaho mo. Isang malubhang karamdaman lang, kung naiangat ka man sa poverty line, ibabaksak ka ulit sa poverty line. Madaling salita, kung wala kang kalusugan, yeah, tila wala kang mararating sa iyong buhay. At kaya nga po, bilang Pangulo, no, mula noon, tungkulin ko pong siguruhin ang kaligtasan, kalusugan ng ating mga boss. Sa iba't ibang komplikado mga hamon na hinarap po natin, di pwede ang basta-basta, di pwede ang pwede na. Di pwedeng kapag may pinagawa, ay gagawin lang para masabing may nagawa. Dahil sa dulo po, buhay ng kababayan natin ang nakataya. Totoo po, di biro ang pagiging lingkod bayan. Bawat sandali, hinihingi sa atin, hindi lang po ano ang ating makakaya, kundi ang sagad na ating magagawa. Ngayon nga pong ika-118 anibersaryo ng ating Department of Health, lalo lang tayong napapaalahanan sa halaga ng trabaho ng bawat kawani ng inyong pong departamento at ang dakila ninyong serbisyo sa Pilipinas. Excuse me. Tapos po ng 7 araw, konti na lang po talumpati ko. Babalik na ho ang boses ko siguro maayos. Simula nang maupo po tayo sa pwesto taong 2010 hanggang sa mga sandaling ito, tungo sa isang direksyon ng ating agenda sa sektor ng kalusugan, universal healthcare o kalusugan pangkalahatan. Ang layunin natin, ang ating mga boss, lalo na ang mga nasa laylayan ng lipunan, ay may malalapitang abot kaya at dekalidad na serbisyong medikal na aaruga sa kanila sa panahon ng pangangailangan. Nasa na nga ba tayo sa pagkakamit ng agendang ito? Pagdating sa nailaang pondo, makasaysayan ang nakamit nating pagbabago. Taon-taon, tinataasan natin ang budget para sa Department of Health. Mula 28.7 billion pesos noong taong 2010, pumalo na ito sa 123.5 billion pesos ngayong 2016. Katumbas po yan na mahigit 4 na beses na pagtaas. PhilHealth naman, pinalawak natin ang saklaw at benepisyo. Ang coverage rate ng programa mula sa dinatnan nating 51%, pumalo na po sa 92% or 93.45 million sa tinatayang 101.45 million ng populasyon po natin mula nitong Disyembre. Mula naman nang ipatupad ang no balance billing policy nitong 2011, umabot na sa 1.25 million ang bilang ng mga pasyenteng natulungan ito. Naaruga sila nang hindi naglalabas ni 5. Nasimulan na rin nating mailapit sa ating mga kababayan ang dekalidad ng mga pasilidad pangkalusugan mula 2010 hanggang 2014 sa ilalim ng ating Health Facilities Enhancement Program. Suma total, 2,862 barangay health stations, 2,626 rural health units o urban health centers, 685 LGU hospitals, 70 DOH hospitals, at 14 na iba pang ospital sa buong bansa ang pinaunlad natin ng infrastruktura at kagamitan. Siniguro natin ito para na rin mas maging handa sa pagsiservisyo para sa mga programa ng PhilHealth tulad sa tamang serbisyo para sa kalusugan ng pamilya o check-up. PhilHealth Outpatient Anti-Tuberculosis Directly Observed Treatment Short Course or TB-DOTS at ang Maternity Care Package o MCP. Sa inisitiba naman ng natin makapag-deploy ng healthcare workers sa mga komunidad na dating hindi naabot ng serbisyo, ngayon nakakalinga na. Hanggat nitong unang kapat ng 2016, nakapag-deploy na ang inyong gobyerno ng 2,680 doctors, 15,407 midwives. Mula 2010, 93,174 nurses. Mula 2011, 459 dentists, 454 medical technologists, at 1,592 public health associates mula 2015. Tunay nga naman po, kung itunuturing na matamlay ang Department of Health noon, ngayon ito'y buhay na buhay sa paghahatid ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Patunay dito ang pagiging ISO certified na ng 53 sa 70 DOH retained hospitals
Bukod pa ito sa ISO certification ng 3 DOH-attached agencies sa ilalim po ng ating administrasyon. Ang Food and Drug Administration noong 2013, ang PhilHealth Insurance Corporation noong 2014, at ang National Nutrition Council nitong 2015. Pati na ang lahat ng DOH Regional and Central Offices noong 2013. Dahil dito, DOH ang naging kauna-unahang executive government agency na nagkamit ng department-wide na sertipikadong quality management system sa ISO 9001-2008. Ito na nga po ang pagkakataon upang personal akong makapagpasalamat sa mga bubuo ng ating Department of Health. Alam kong sa nakalipas sa 6 na taon, tahimik lang kayong kumakayod at karamihan sa inyo talagang nakihakbang sa pagtaak natin sa Dagma Tweed. Sa inyo namang kalihim, naalala ko si Janet Garin, Undersecretary pa lang noong humagupit ang Yolanda. Pero noon hanggang ngayon, di na natin siya kailangan itulak para gawin ang mga nararapat na gawin. Kaya naman kay Secretary Garin at sa inyong lahat po, taos-puso kong nagpapasalamat. Muli ko rin pong binabati ang ating bayani ng kalusugan awardee sa magigiting na individual at tuwarang mga organisasyong kinilala at pinangaralan natin sa araw na ito. Sa kalandi matatawarang ambag sa sektor ng kalusugan at wagas na pag-aaruga sa ating mga nangangailangang kababayan. Tunay ngang isinasabuhay ninyo ang diwat kahulugan ng salitang kalinga. Kaya naman, sa ngalang ng bawat Pilipinong inyong nakalingat na tulungan, maraming salamat. Pitong araw na lang po, bababa na ako sa pwesto. Sa tuwing nakakaharap ko ang mga ahensya ng pamahalang tulad ninyo, lalo lang lumalakas at napapanatag ang loob kong talagang iiwan ko ang Pilipinas na di hamak na mas maganda kaysa sa ating pundinatnan. Totoo pong maipapamana natin sa susunod na henerasyon ang isang bansang mas maunlad at mas masigla. Hanggang sa mahuling sandali po, isang karangalan ang makapaglingkod sa dakilang lahi na Pilipino. Hingi na rin po akong paumanhin kung hindi ko kayo parating kinakausap. Alam naman po nyo na kada makausap ko kayo, mahirap po makatulog pagkatapos. At yung mga panahon na mga may krisis tayo, nauso pa mga sinin tulad ng Contagion. Pero sa wakas po, ulit, maraming salamat sa inyo. Maligayang anibersaryo po at sana ipagpatuloy natin ang pagkalinga sa mga Pilipino. Maganda nga po. Thank you, Mr. President. May we request His Excellency Benigno S. Aquino III